Jesus is Lord over my heart. 1, 2, 3, go! Jesus is Lord over my heart. Jesus is Lord over my body. Jesus is Lord over my body. Jesus is Lord over my family. Jesus is Lord over my family. Jesus is Lord over my business. Jesus is Lord over my business. Jesus is Lord over my career. Jesus is Lord over the Lord. Minsan pa po natin palakpakan ng Panginoon. Praise the name of the Lord. Maaari na po tayong makaupo sa presensya po ng ating Diyos. Praise God. At bago po tayo magsimula, pwede po bang batiin po muna natin ang ating katabi at sabihin po natin, nagagalak ako na nandito ka ngayon. Sa kabila naman po, sabihin natin, nagagalak ako at nandito ka ngayon. Praise the Lord. At ngayon po ay hindi aksidente kung bakit nandito ka sa lugar na ito. Amen po ba? Amen po ba? Sa kabila po ng kabisihan ng mundong ito, pero kapatid, nandito ka ngayon sa church na ito. Amen po ba? At ano pong dahilan, bakit po tayo nandito sa lugar na ito? Para sambahin po ang tunay na Diyos. Tama po ba? Bakit po tayo nandito sa lugar na ito? Para makinig po ng salita ng Diyos. At ngayon pong umagang ito, ang atin pong topic is Revival, a Call to Excellent Service. So, serving God with excellence. Sabihin nga po natin, serving God with excellence. Alam nyo po, in everything we do, whether we eat or drink, sa lahat po na ginagawa po natin, yan po ay ginagawa po natin para po sa Panginoon. Amen po ba? But isa po sa mga purpose kung bakit po tayo create ng Panginoon is to serve God. Agree po ba kayo? And right now po, ngayon pong umagang ito, tuturuan po tayo ng Panginoon para makapaglingkod po tayo sa talent na ibinigay ng Diyos sa atin with excellent in our spirit. Amen po ba? Ngayon po ay lahat po tayo, I believe, binigyan po tayo ng Diyos ng talento. Amen. At ito pong talento na po ito, pag pinagamit po natin sa Panginoon, sigurado po na hindi po yan mawawalan ng kabuluhan. Amen. Lahat ng ginagawa natin para sa Kanya. At ang paglilingkod po natin, may limit lang po yan. Ang paglilingkod po natin sa Panginoon, limitado lang po yan. Bakit? Ang sabi po dito, yung limited time po ay tinatawag pong day. At syempre, pag day, hindi pwedeng walang night. Amen po ba? At ang night na sinasabi po dito, ang ibig sabihin, night represents the end of our opportunity in serving God. In serving God. Hindi po habang buhay-buhay tayo. Amen. Hindi po habang buhay malakas tayo. Yan yung paulit-ulit nyo pong naririnig sa akin. Dahil laging yan din naman po yung realization na pinapaisip po lagi ng Panginoon sa akin. Dati po, sobra, grabe, yung klase po ng paglilingkod to the point po na kahit po hagis-hagisin po ako, okay lang sa akin. Kahit mag-tumbling po kami, kaya pa ng katawan ko. Pero habang ako'y po'y tumatanda, napapansin ko pong pahina din ng pahina na ang aking kalakasan. Ibig sabihin, hindi po tayo immortal. Hindi po tayo habang buhay ay buhay sa mundong ito. Limitado lang po ang ating buhay. May binigay po ang Diyos na limited time. Sabihin nyo nga po, limited time. Para po tayo ay maglingkod sa Panginoon. At yung night, ito po yung katapusan na kung saan po yung ibinigay na opportunity ng Diyos sa atin ay hindi na po natin magagawa. Ano po ang 5? Sabi po dito, we have identified 5 nights. Ano po uli yung nights? Ito po yung end ng opportunity sa paglilingkod po natin sa Panginoon. So we identify 5 nights that can come to us to remove our opportunity to serve God. I believe ang paglilingkod po sa Panginoon ay hindi po yan pabigat or dagdag oras. Naniniwala po ba kayo doon? Because po, ang Diyos po na pinaglilingkuran natin, ang Diyos lang naman po na nag-create sa'yo. At hindi po pwedeng aksidente ka lang na lumabas sa mundong ito.
Hindi po pwede yun. Lahat po yan plinano ng Diyos. Bakit ka nandyan? Bakit ka buhay? Lahat po yan ay plinano po ng ating pong Panginoon. At ito pong opportunity na ito ay sana po ma-realize natin, huwag nating palagpasin na mangyari po itong night na ito bago po natin ma-realize na, Lord, gusto ko pong maglingkod sa'yo. Ano po yung 5 na yan? Number 1 po ay death. Sabihin nga po natin, death. Pag tayo po'y kinuha na ng ating Panginoon natural, hindi na po tayo makapaglilingkod po sa ating Panginoon. Maybe ang ilan po sa atin, ilang beses na pong kinukulit sa lugar na ito. O mag-member ka ng ganito, sumama ka naman sa amin, maglingkod ka na. Pero ilang beses pa rin siyang tumatangging maglingkod sa Panginoon. Naalala niyo po yung kinuwento ko po, yung isa ko pong tito. Nung bago po siyang bawian ng buhay, nagsalita po siya, Lord, bigyan mo ko ng panibagong buhay, buhayin mo ko, maglilingkod na ako sa iyo. Pero ano pong nangyari? Nawala po ang kanyang buhay, binawi po ang kanyang buhay, nawala na po yung opportunity para paglingkuran po ang ating Panginoon. Ano pa po yung pangalawa? Disability. Kapag hindi na po kaya ng katawan natin, hindi na po tayo makapaglilingkod sa Panginoon. Ilang beses pong naranasan ko po na sobrang hirap, hilong-hilo na po ako, and after po noon, hindi ko kayang tumayo. So, ibig sabihin, hindi ako makapaglingkod sa Panginoon kasi hilong-hilo ako. Pwede din po na dahil sa ibang mga sickness and health, hindi po natin kayang maglingkod sa Panginoon. Pangatlo, ang sabi po dito, the rapture. Alam niyo naman po ang rapture, amen po ba? Ito po ay pagkuha po sa mga tunay at tunay na anak po ng ating pong Panginoon. Ang sabi po ng Diyos, without blemish, without spot, and without wrinkles. Kaya po hindi po lahat ng Kristiyano or even po ng mga tumatayo po dito ay makukuha po talaga sa langit. Mapupunta po talaga sa langit. Kasi ang sabi po ng Panginoon, without spot and blemish. Yun lang po ang kukunin ng Diyos. Yun lang po yung totoo at tunay na Kristiyano, tunay na mga anak ng Diyos. Siyempre po, pag rapture, hindi na po tayo makapaglilingkod. Nasa langit na po tayo noon at wala po tayong ibang gagawin kundi sumamba at magpuri sa Diyos. Ano pa po? Pang-4, backsliding. Ito po yung pinakamahirap. Yung dati po nag-uumapaw tayo sa pagmamahal natin sa Panginoon, nagde-devotion tayo, nananalangin tayo, nagtitiwala tayo, nananampalataya tayo, pero nagkaroon lang ng sakit, namatayan ng mahal sa buhay, kinwestiyon ng Panginoon, Lord, bakit mo to ginagawa sa buhay ko? And then nag-decide na tumalikod sa Diyos. Kaya po hindi na siya pumupunta ng church, kaya hindi na rin siya naniniwala sa salita ng Diyos. Kaya hindi na rin siya nananalangin. Kasi bakit ganito? Nag-pray naman ako. Bakit ganito? Alam ko namang makapangyarihan ka, pero bakit mo ginawa ito sa akin? Backsliding. Alam niyo po, napakahirap ng bumalik. Sa isang tao po na nakakilala na sa Panginoon, sobrang hirap na pong bumalik. At ito po isang dahilan para po hindi tayo makapaglingkod sa Panginoon. And last, ano pong sabi dito? Old age. Ito po yung kinwento ni Pastora kay kanina, yung aking pong tita na panganay po nila. Ay dati po nung kanyang kabataan, talaga naging coordinator pa po yan ng San Jose del Monte. Nung nagsisimula pa lang po ang JIL, isa po yan sa mga humahayo, minsan nagtuturo. Talaga nung panahon ng kabataan niya, napakasipag. Pero ngayon po, nakikita sa social media na hindi na po makaalis ng bahay. Kasi po dahil sa kanyang katandaan. So ilan po ito sa mga bagay para po hindi natin mapaglingkuran ng Panginoon. Mawawala po yung opportunity para po makapaglingkod po tayo sa atin pong Panginoon. Huwag po nating hayaan na bago dumating ito, bago natin ma-realize ang lahat ng bagay, huli na po ang lahat. Meron pong balita, hindi ko po alam kung alam nyo po ito, pero sa Inquirer po ito at sa ibang mga news na balita na rin, noong April 4,
2024 na ang Kamuning flyover ay isasara po nila simula April 25. Ito daw po ay bilang paghahanda sa The Big One. Alam naman po natin na ang Taiwan, grabe po nangyaring earthquake. Tama po ba? Alam ko po 7 point something lang yun, pero grabe nangyari po sa Taiwan. Hindi lang po yun, pati sa Japan. Kaya po ang atin pong government ay naghahanda na ngayon. Ang sabi nga po ni Paul Chua, siya po ay project inspector from DPWH. Ang sabi po dito, we need to retrofit it to prepare for what we call the Big One. Ako po iniisip ko, paano pag nangyari ito? Hindi natin inaasahan. Taga Quezon City na po ako ngayon, doon po ako nagtatrabaho. Ito po ay isa sa mga sign na malapit na pong dumating ang Diyos. Jesus is coming! And ano pong ginagawa ng mga Kristiyano? Ano pong ginagawa po natin? Baka po magulat na lang tayo, dumating ang Diyos. Busy ka pa rin sa trabaho mo. Dumating ang Diyos, busy ka pa rin sa business mo. Dumating ang Diyos, pinagpupursigihan mo ang kabisihan sa pag-aaral mo. Nang nakakalimutan na natin na isang purpose natin, bakit tayo nabuhay, is to serve God. Hindi lang po, pag tayo kabataan, naglilingkod tayo sa Lord, in every status, kay mag-asawa, kay magkaroon ng apo, kay tayo po'y tumanda. Ang buhay po natin para sa Lord. Alam niyo po kung iisipin ninyo, ayan, naiiyak na naman. Kasi lagi po nga iniisip ko na lang, yung pagkamatay ng Panginoon sa krus ng Kalbaryo is not enough. Lahat po ng effort, lahat po ng kayamanan na meron tayo kahit ibigay natin sa church na ito is not enough. Para po paglingkuran natin siya kasi bakit? Ibinigay niya yung buhay niya para sa'yo. So ano yung return na ibibigay mo sa Lord? Tira-tira na lang. Kung kailan ka na lang available, kung kailan ka na lang free, tsaka ka maglilingkod sa Lord. Ano pong klaseng paglilingkod ang gusto po nating ibigay sa Kanya? Ang Diyos kahit kailan di ka pinabayaan. Ang Diyos kahit kailan po, tinulungan ka niya, tinanggap ka niya. Pinatawad ka niya. Anong isusukli natin sa Panginoon? We have limited time. And this time po, kung tayo po naririnig natin sa mga pastors natin na ang Lord po, Jesus is coming very, very soon. Pero po ang post po ni Pastor Michael, parang segundo na lang, malapit nang dumating ang Lord. And different nations, nagre-ready na sila sa war. Hindi po biro to, mga kapatid. Hindi lang po tayo nabubuhay para po mabuhay. Nabubuhay po tayo para sa Diyos. Sabihin mo sa katabi mo, hindi ka lang nabubuhay para mabuhay. Nabubuhay ka para sa Diyos. Amen po ba? Kailangan yung mag-decide ngayon or else baka po maging huli na ang lahat. I believe in every seasons of our life, talaga pong busy yan. Amen po ba? Hindi tayo nawawalan ng trabaho. Baka nga pwedeng ang ginagawa po ng kaaway ay, sinabi mo na sa Lord, Lord, sige maglilingkod na ako, tapos bigla ka na-promote. Ano na? Nasaan na yung pangako mo na maglilingkod ka sa Lord? Bigla kang ginawang busy. Ano na? Anong kaya mong patunayan sa Lord na, Lord, mahalaga ba to? Kesa sa'yo? Ano ang dapat nating inuuna? You have to decide now. Sino po ang gusto nating paglingkuran? Pero ang sabi po ni Joshua, as for me and my house, we will serve the Lord. Each of us, iba-iba po tayo ng talento. Amen po ba? Saan natin pinapagamit ang talento na yan? Sa mundo. Why not ipagamit mo ngayon sa Panginoon? Decide now. Decide now. Ngayon po, wag na po tayo mag-delay. Kasi baka mamaya, next week, big one na. Ready po ba tayo? Do not delay. Sabi po dito, do not deny God of your service.
Tsaka na lang, Lord. Next year na lang, Lord. Malaki na yung mga apo ko, next year na lang. Do not delay. Do not deny your service to God. Do not waste or squander your time. Jesus is coming very, very, very soon. You need to decide now. Sabihin mo sa katabi mo, you need to decide now. So, serving God with excellence, ito po yung iba't ibang area po. Una po, personal excellence. Alam po natin yung ugali natin, tama? Amen po ba? Personal excellence. Kailangan evaluate natin yung sarili natin. Ano na ba yung nagiging pag-uugali natin, pakikitungo natin sa kapwa natin? Ano yung way ng ating pagsasalita, yung mga actions po natin? In everything we do, sa trabaho, sa pag-aaral, yung pangalawa, vocational excellence. Ano po ba, pumapasok po ba tayo pag sinabing 6 a.m. ang pasok? Anong oras po tayo pumapasok? Bago mag 6 a.m. Amen po ba? Pag may binigay na trabaho sa atin, anong gagawin natin? Hihigitan natin yung trabahong ibinigay sa atin. Amen po ba? Ano pa po yung excellence? Relational excellence. Pag alam mo na ang asawa mo ay gustong pinaglilingkuran mo siya, hindi lang po pagdating sa pag-iinit ng tubig, pati sa pagluluto, amen po ba? Sa pag-aasikaso sa kanya. Lahat yun gagawin mo with excellence. Ano pa po? Is moral excellence and spiritual excellence. Sa atin pong paglilingkod, pagde-devotion, hindi lang po ba sa makabasa ng Bible, pupunta ka sa kung saang lugar, quiet place, quiet time mo, na kung saan Bible, babasahin mo, makikipag-communicate ka sa Panginoon, sasamba ka sa Panginoon, hihintayin mo kung anong revelation ng Lord sa buhay mo. I-level up natin lahat ng mga areas nito. Amen po ba? And ang sabi po dito, yung may isa daw pong women na nagtanong po sa isang customer service sa Butterball Turkey Company. Meron po siyang tinanong. Ang sabi po ng isang women na ito, okay ba? Is it okay to eat if the freezer, sabi dito, is it okay to eat or cook a turkey that had been in her freezer for 23 years? Okay lang po ba na lutuin ang turkey na nandun lang sa freezer for 23 years? Ang sabi po ng customer service, okay naman. Kung ang degree, ang lamig ng freezer na yon is 0, okay lang. Pero inamin po ng customer service na nawawala na daw po yung nade-deteriorate na daw po yung turkey na yon at pwedeng hindi na po okay yung lasa ng turkey na yon. Kasi bakit? It's 23 years na nasa freezer. Tapos ang sabi po ng women, sabi ko na yan yung iniisip ko eh. Sige, ibibigay ko na lang sa church. Yung turkey na yon. So pagdating po sa paglilingkod sa Panginoon, hindi tira-tira. Amen po ba? Hindi tira-tirang oras, hindi tira-tirang pagpapala, hindi tira-tirang lahat ng bagay. Dapat po may excellence po tayo sa ating pong paglilingkod sa Panginoon. Sabi po dito, the church is not the place for bad leftovers. It's not the place to do the minimum required. Sabi po dito, it is surely not the place for mediocrity. Laging dapat above ang ginagawa mo. Hindi lang pang-average. Ito lang, mag-ayos ka ng upuan. Hindi lang mag-ayos ng upuan. Maglinis ka pa, tanggalin mo yung basura. That is excellent. Beyond sa inuutos po sa atin. Ang sabi po dito, it is the place for excellence. The church is the place for excellence. And what excellence mean? Ang ibig pong sabihin ng excellence, giving or doing the maximum. Sabihin nga po natin, maximum. Marami daw pong tao ang nagbibigay sa Diyos ng minimum. Tira-tira. Excellence is not perfection.
Pero ang excellent po is giving or doing the maximum. Naintindihan niyo po ba? Amen po ba? So excellence is a reflection of the God we serve. Kung paano ka naglilingkod, kung anong ginagawa mo every day of your life, yan ang refleksyon ng Diyos na sinasamba mo. Excellence does not happen by accident. Hindi lang po yan ngayon. Excellent ka na. Hindi yan by accident. Excellent is a deliberate effort or action. It is well thought out, it is well planned, and it is well executed. Simula sa araw na ito, Lord, magiging excellent na ako sa trabaho. Hindi na ako pa-makeup na lang. Kung ano pinagagawa ng boss ko sa akin, hihigitan ko yun. Kasi minsan natatakot po tayo di ba? The more na ginagawa natin yung excellent, the more na tumadami yung trabaho natin. Tama. Pero yun po yung gusto ng Panginoon na taglay-taglay ng bawat isa po sa atin. Kaya ang pagiging excellent po, God. Kaya po kung mapapansin po ninyo, ewan ko po kung ilang buwan na po ito, parang 2 or 3 buwan na po, na ang registration po natin, di kayo makakapasok nang hindi po kayo nagsusulat. Tama po ba? Amen po ba? Gusto po ni Pastora Kay, ang kanyang pong puso, ay gusto talaga after ng Sunday, lahat po ng members ay talagang ma-minister po niya kahit hindi Sunday. So gusto po niyang makita doon lahat po ng mga uma-attend po sa atin at kung meron man pong absent, ay nasa puso niyang i-follow up po kayo. Kaya po nalulungkot po siya kapag may members po tayo at kinamusta niya na nasa hospital pala pero wala kaming kaalam-alam. Nalulungkot po siya, nakala niya buhay pa yung isang member natin pero yung pala patay na nang wala pong kaalam-alam ang church. Gusto po talaga ng ating pong Pastora Kay na maalagaan po kayong lahat. Kaya nagsisimula siya sa registration. Lahat po ng information ninyo, paano po magfa-follow up kung ang nakalagay lang po doon ay Pulong Buhangin, Santa Maria, Bulacan. Saan po namin kayo hahanapin? Ang excellent service ay complete. Amen po ba? Hindi lang basta malagay natin yung address natin, kundi kailangan din po namin talaga kung ano pong number ng bahay po ninyo. And then tsaka po yung barangay. Excellence po talaga yung binibigay po natin sa Panginoon. And tayo po ngayon ay may 3 extension services. Sa Guyong, sa Pulong Buhangin, and even po sa Kay Pumbo. At ngayon po ay magtatayo po tayo, siguro, hindi po natin sigurado, ng isa pang extension this year. So, ang dami na po at naniniwala po ako na ang church na ito is a growing church. And we need more workers. We need more workers. Yung talent na ibinigay ng Diyos sa'yo, kailangan ng Diyos yan. Para po yung marami pong mga activities natin at yung pag-share natin ng gospel in different barangays ay magawa po ng bawat isa. Dahil po kung kami lang, mahirap po yun. Amen po ba? Pero kung tayo pong lahat ay magtutulong-tulong, i-open nyo po ang salvation or Bible study sa inyong mga tahanan. Lahat po tayo maraming magagawa. At hindi na po kailangan na matagalan pa na ang buong Santa Maria ay may masyaran ng gospel. Kasi bakit? Lahat na ng mga anak ng Diyos at Kristiyano ay talaga namang nag-yes, Lord. Para mapabilis ang pag-share ng gospel. Kasi ikaw at ako ay nag-yes sa Panginoon. Paano po pag konti lang? Mas matatagalan pa. Hindi na po natin alam. Napakainit din po ng panahon. Na dati hindi naman 45 degrees Celsius. Sa May daw magiging 52 degrees Celsius. At tumataas na yung mga BP ng mga may maintenance. Mga ka-maintenance. Hindi po biro ang nangyayari sa buong mundo natin.
Kaya po, we really need to decide now na paglingkuran po natin ang ating Panginoon. Excellence shows up in the details. If you can still do something more, then you have not yet done your excellent. Example po, kung tayo po, example, we get 85 sa mga estudyante sa math, over 100, and you get 90. Kulang pa po yun. Kasi ang excellent po is 101%. Amen po ba? Kung may alam ka na dapat ginawa mo pa, pero hindi mo ginawa, hindi po excellent yon. Pero pag nag-exceed ka sa inaasahan sa'yo, that is excellence. Excellence is a lifestyle. Sabihin nyo nga po, lifestyle. Habit. At hindi po yan magiging habit pag hindi po natin laging ginagawa for 21 days. Kailangan lagi po yun. Pag hindi tayo sanay mag-devotion, 21 days start your devotion. Hindi po kung kailan lang tayo free, tsaka tayo magde-devotion. Set a time. That is excellence. Set a time and place na kung saan magde-devotion po tayo and do that for 21 days. At yan po ay excellence. Ako po, minsan po, sa buhay po natin dahil sa pangangailangan po. Amen po ba? Parang dapat isang tabi mo na yung 10% sa kada pagpapala sa'yo ng Lord. Dinidelay mo pa. Is that excellence? Nakaka-guilty po. Kasi ang first ay lagi sa Panginoon. Amen po ba? Kapag nakareceive po tayo ng pagpapala, agad itabi na yung 10%. And that is excellence. Dahil Lord Lord naman yung pinagbibigyan natin. Amen po ba? Lord naman yung atin pong sinusunod. At yan po ang kanyang kautusan. Aristotle said, we are what we repeatedly do. Excellent is not an act, it is a habit. Hindi yung excellent ka lang ngayon, tapos bukas hindi na uli. It is an habit. So, kailangan nga po natin gawin for 21 days. So, sabi po dito, each one has a different level of excellence. God does not accept anything less than our excellence. Sa Bible po, meron po kayong mababasa doon na nagagalit po ang Diyos kapag po may depekto ang animal na ihahandog sa Kanya. Ayaw na ayaw ng Diyos yon. Ang gusto ng Diyos, ang i-offer mo sa Kanya, excellence. Magandang, yung dati po, nung unang panahon, yung panahon po nila ni Abraham, Isaac, ni Jacob, paano sila maghandog sa Panginoon, di ba po mga hayop? Kailangan po, without defect. Kailangan po maganda ang inihahandog. Amen po ba? So, ganyan din po sa atin. Kailangan po maganda yung inihahandog natin lagi sa Panginoon. Pinakamainam, pinakamahusay ang dapat po nating ihandog sa Panginoon. So, there are 3 areas where we need excellence. Ano po yung area na yon? Number 1, excellence in our, ano po yon? Excellence in our motivation. So, iba't iba po ang klase ng motivations po natin why we are serving God. Iba-iba po. Sabi po dito, identify which motivates you. Bakit mo ba ginagawa yan? Bakit ka ba naglilingkod sa Lord? Bakit, anong motivation mo? Sabi po dito, some motivations are not worthy of God or Christians. Though service may result from those who are improperly motivated, it is not really God that these people serve, but themselves. Iba-iba po tayo ng klase ng motivation. Bakit ka nandito sa lugar na ito? Bakit every Sunday nandito ka? Bakit ka pa rin naglilingkod sa Panginoon? Iba-iba po tayo ng motivations. At tingnan po natin, different motivation. Number 1, legalism. Some people may try to serve God in hopes that this will
either earn them eternal salvation or help them hang on it. May mga tao daw na bakit naglilingkod? Para maligtas siya. At alam naman natin, contradict yan sa sinasabi ng salita ng Diyos. Bakit? Ano po ang sabi sa Ephesians 2 verse 8 to 9? Basahin nga po nating lahat. 1, 2, 3, go! Sapagkat dahil sa kagandahang loob ng Diyos, kayo ay naligtas sa pamagitan ng pananampalataya. At ito'y kaloob ng Diyos at hindi mula sa inyong sarili. Ano pa po? Hindi ito bunga ng inyong mga gawa. Ano pa po? Kaya't walang maipagmamalaki ang sinuman. So kahit po maglingkod tayo dito, hindi tayo maliligtas. Amen po ba? Hindi sa mga gawa natin. Kahit mag-pray pa po tayo, hindi po yan makapagliligtas. Kahit mag-members pa po tayo ng mga relihiyon, hindi din po yan makakaligtas. Nagpapalayas tayo ng demonyo, pero hindi mo tinanggap ang Diyos. Paano yun? Paano ka magpapalayas ng demonyo kung hindi mo tatanggapin si Jesus muna? Ang pagtanggap po sa Panginoon, Jesus, bilang Panginoon at sarili niyang tagala siya, sino ang nakagayuma sa inyo? Sa harap mismo ng inyong mga mata ay ipinakita ang pagkamatay ni Jesus sa krus. Ano pa po? Sabihin nga ninyo, tinanggap ba ninyo ang Espiritu sa pamagitan ng mga gawa ayon sa kautusan o sa pamagitan ng inyong pananahalig sa inyong narinig tungkol kay Kristo? So maliwanag na maliwanag po, hindi sa mga gawa. Amen po? Sa pag-accept sa ating pong Panginoon at sa pananampalataya po sa Kanya. Pangalawa po, false guilt. Ang false guilt po is a failure to trust God to forgive their sins. May cause some people to try to serve God in order to work off their guilt, as in works of penance. But this ignores God's promises of complete forgiveness to all who confess their sin. Bakit ka maglilingkod? Guilty ka sa kasalanan eh. So parang ang tao, pambawi mo sa Diyos. That is false guilt. Ang sabi po sa Colossians 2 verse 13, kayong dating patay dahil sa kasalanan, kayong mga hentil na hindi saklaw ng pagtutuli ayon sa kautusan ay binuhay ng Diyos na kasama ni Kristo. Pinatawad niya ang ating mga kasalanan. Ano pa po yung favorite verse natin? 1 John 1 verse 9, subalit, hindi po tama yan. 1 John 1:9. Subalit, ang sabi po dito, kung ipinapahayag natin ang ating mga kasalanan, patatawarin tayo ng Diyos sa mga ito. At lilinisin tayo sa lahat ng ating kasalanan sapagkat siya'y tapat at matuwid. Hindi po dapat ang motivation para lang mawala yung guilt sa puso mo ay maglingkod ka sa Diyos. Simple lang. Paano ka patatawarin? Confess your sins. Magpakumbaba ka sa Panginoon, aminin mo ang iyong kasalanan, humingi ka ng tawad sa Diyos, patatawarin tayo ng Diyos. Amen? Pero dapat hindi iyan ang maging motivation natin, pambawi sa Lord, kaya tayo naglilingkod. Pangatlo po, self-seeking. Sabihin nga po natin self-seeking. Bakit ka nagtatrabaho? Self-seeking. Ano po yan? Financial gain, preeminence, power, or self-aggrandizement may motivate some to try to serve God. Bahala na po kung ano pong doon from pronunciation. Okay? Self-seeking. Bakit ka naglilingkod sa Lord? Para makilala ka. Di ba minsan tumatayo yung mga workers? Pag nakilala ka, anong mangyayari? Makikilala ka ng mga members. Pag nakilala ka ng mga members, anong mangyayari? Pwede mo silang ma-recruit. Self-service. Amen po ba? Financial gain. Meron ka kasing mapapala pag naglingkod ka sa Panginoon.
So, hindi po tamang motivation yon. Amen po ba? So, obviously, they are only serving their own selfish desires. Obviously, hindi ang Diyos ang pinaglilingkuran nila, kundi ang kanilang mga sarili. And the Bible has example of those who were so motivated. Meron po yan na gawa ba nila So motivated. And the Apostle Paul taught against such motives. Po yon sa Galatians chapter 1 verse 10. Ang sabi po dito, bakit ko sinasabi ito? Dahil ba sa nais kong mapuri ng tao? Nais kong mapuri ng tao? Basahin nga po natin, 1, 2, 3, go. Bakit ko sinasabi ito? Dahil ba sa nais kong mapuri ng tao? Hindi. Ang papuri lamang ng Diyos ang tangi kong hinahangad. Sinisikap ko bang magbigay lugod sa tao? Hindi. Kung iyan ang talagang hangad ko, hindi na sana ako naging alipin ni Kristo. So kung ang paglilingkod ay for the show, para lang mapuri ka ng mga tao, para makilala ka na kapag ikaw, ganyan ka, magaling ka, okay ka. So lahat ng tao gusto mo hinahangad na papurihan ka. Mali po iyon. Kung ang ninanais mo ay malugod ang mga tao sa'yo, mali din po iyon. Amen po ba? That is self-seeking. Ano pa po? Ang sabi pa po dito, legitimate Bible motivations. Sabi po dito, the Bible presents some powerful and clear motivations for service and godly living. So here are 5. Meron po tayong 5. Easily identifiable or iba't ibang klase ng motibo na sinabi po sa salita po ng ating Panginoon sa New Testament na ibabahagi po natin ngayon. Ano po yung una? Love. Love. Pag-ibig. So this includes first a love for God, then an accompanying love for others. 10 ang utos ng Diyos, pero ginawa ng 2. Ang unang utos, mahalin mo ang Diyos ng higit sa lahat. Pangalawang utos, mahalin mo ang kapwa mo gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. So sabi ng Panginoon, kung ang kapwa mo ay hindi mo kayang mahalin, paano mo ako mamamahal? Hindi mo naman ako nakikita. Andyan po ba kayo? So dapat po, mahal natin ang bawat isa sa atin. Tingnan nga po natin ang ating mga sarili. Kanan, kaliwa, mahalin mo yan kahit anong pag-uugali niyan. Amen po ba? Mahalin natin ang bawat isa. Wala pong orokan dito. Amen po ba? Kasi pag orokan tayo, wala na tayong pinagkaiba sa mundo. Tayo po sa loob ng church na ito ay isang pamilya. We are one family. Kung isa po ay nagdadalamhati, lahat tayo ay nagdadalamhati. Kung ang isa po ay masaya, tayo pong lahat ay masaya. Isang pamilya po tayo dito sa JIL Santa Maria. Sabi po sa Matthew chapter 22, verse 37 to 39, sumagot si Jesus, basahin po natin, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo, buong kaluluwa mo, at buong pag-iisip mo. Ito ang pinakamahalagang utos. Ito naman ang pangalawa. Ano po yon? Ibigin mo ang inyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Yan po yung 2 utos. So a Christian motivated by love works for the benefit of the one loved. Love for God is often demonstrated through obedience. Alam niyo po ba kung ang motivation natin ay pag-ibig sa Diyos? Di ba? Love conquers all. Agree po ba kayo doon? Kahit gaano yung kasalanan ng tao sa'yo, pero pag nag-uumapaw ang pag-ibig ng Diyos sa'yo at nakikita mo rin yung sarili mo, ganito din ako pasaway din ako. Pero lagi naman ang pinapatawad ng Diyos. Lagi naman nandyan yung pagmamahal ng Diyos sa atin. So pag pinatawad tayo ng Diyos, sino tayo para hindi magpatawad? Pag tiningnan mo na siya, na mahal din siya ng Diyos, hindi pwedeng di mo siya mamahalin. Amen po ba? Kasi lahat tayo
ay nasa proseso ng pagbabago. Kaya hindi po natin pwedeng husgahan ng isang tao. Leader pa naman yan, ganyan ng ugali. Hindi po pwede yon. Ikaw ba, nagbago ka na? Totally, 360 na pagbabago, as in turn around? Hindi po, di ba? Lahat po tayo ay nasa proseso ng pagbabago. Kaya dapat po maraming pangunhawa ang ibigay po natin sa ating kapwa kasi ganun ka din inuunawa ng Diyos. Ganun ka din minamahal ng Diyos. Amen po ba? Kaya po yung mga kaaway natin or yung mga umaaway sa atin ng walang dahilan, bigyan mo ng regalo simula sa araw na ito. Amen po ba? Ganong klaseng pag-ibig ang gusto po nating iparamdam sa kanila. Ano pa po? John 14 verse 21, ang tumatanggap sa mga utos ko at tumutupad sa mga ito, ang siyang umiibig sa akin. Ang umiibig sa akin ay iibigin ng aking Ama. Iibigin ko rin siya at ako'y lubusang magpapakilala sa Kanya. Hindi po lahat na nagsasabing, Lord, mahal kita, ay talagang mahal siya. Sino lang po yung mga tunay nang nagmamahal sa Diyos? Siya lang po yung sumusunod sa Diyos. Uulitin ko po, ang tunay na nagmamahal sa Diyos, according po dyan sa verse na yan, hindi po ako nagsabi niyan, sila lang po yung mga taong sumusunod sa Diyos. Pag sinabi ng Lord, hindi kanya pinatulog, maglingkod ka. Ang mangyayari po, ang ma-express po natin, ang lagi nating sasabihin po sa Panginoon, Lord, kasi gusto kitang parangalan. Pangalawa, ano po? Kasi gusto natin siyang i-please sa buhay natin. Pangatlo, ano pong sinabi dyan? Kasi gusto natin siyang mas makilala sa buhay natin. So pag-ibig, yan po yung mga bagay na gagawin po natin. Makikita mismo sa tao. Once na ang motivation po niya ay pag-ibig. Ano pa po? Love for God would also mean love for what which God loves. Thus, we love other people. Alam niyo po, kung mahal po ninyo ang inyong mga pamilya, dadalhin niyo sila sa lugar na ito. Dadalhin niyo po sila. Kasi yan po yung pinakamahalaga. Ano pong heartbeat ni Jesus? Kaluluwa. Ano pong heartbeat ni Jesus? Sa mga taong hindi pa siya nakikilala. Kasi alam natin na kapag hindi nila kinalala ang ating Panginoong Hesus, saan sila pupunta? Sa dagat-dagatang apoy ng impyerno. At yon ay eternal na. Walang katapusan. Million years nandun ka pa din. At hindi po biro yan. Kung talagang mahal natin ang kapwa natin, mahal natin ang pamilya natin, mahal natin ang mga kaibigan natin, mahal natin ang kamag-anak natin, at ang motivation mo is your love for God, you want to glorify God, you want to know God, you want to please God, dadalin mo sila sa lugar na ito para sila ay makapakinig ng salita ng Diyos. Amen po ba? Amen. So ganun po yung klase ng pag-ibig. Next po, gratitude. Hindi lang po love. Bakit ka naglilingkod? Kasi mahal mo ang Diyos. Pangalawa, bakit ka naglilingkod? Kasi sa kabila na nangyari sa buhay ko, tinanggap ako ng Diyos. Kasi sa ang dami niyang ginawang mga himala sa buhay ko. Kasi ang dami kong dapat ipagpasalamat sa Diyos. Kaya ako naglilingkod sa Kanya. Pagpapasalamat. Gratitude. Sabi po dito, because we benefit from God's action, we may wish to respond gratefully. Kaya alam niyo po mga kapatid, sa tuwing tayo po ay nag-iisip ng puro negative na lang, at napapansin natin sa sarili natin, parang wala na tayong pasasalamat, alalahanin mo lahat ng ginawa ng Diyos sa'yo. Alalahanin mo kung gaano siya naging kabuti sa buhay mo at sa buhay ng pamilya mo. Alalahanin mo kung gaano siya naging tapat sa iyo at sa pamilya mo. Kailangan po nating pasalamatan ng Diyos. Pwede po bang yumuko muna tayo ang lahat at pumikit? Pwede po bang pasalamatan po natin ng Diyos? Alalahanin po natin lahat ng katapatan, kabutihan ng Diyos sa ating buhay. Pinagaling ka ng Diyos. Binigyan ka ng opportunity para mabuhay mo ang iyong pamilya.
pinagpala ka ng Diyos. Yung pinanalangin mo, sinagot ng Diyos. Rewards are not a selfish motivation. So if our goal is to use them to glorify God in the end. Again, pag sarili mo lang iniisip mo, pero glory to God tayo pag nakikita ng mga tao, pero alam mo yung motivation mo na hindi naaayon sa Panginoon, hindi po tama yon. Pero pag ang goal mo is to really, in your heart, mind, and soul, pag tiningnan tayo ng Diyos, is to glorify God. Yun po yung right motivation. At may reward po iyon. Sabi pa po sa 5, duty. Some Christians will serve God because they have made a commitment to do so or because they are living up to that which God has called them to do. Bakit naglilingkod? Nakasanayan ko na maglingkod sa Panginoon. Ito na yung buhay ko. Bakit ka naglilingkod? Ito yung task na binigay sa akin ni Pastora Kay. Diba? Bakit ka naglilingkod? Kasi duty. Pero po, sabi po dito, duty does not expect a reward. Okay? Kapag kailangan mo yung gawin, walang reward po yun. But, paano ka magkaka-reward? Kailangan po, gawin mo yan out of obligation. Hindi yung napipilitan lang. Hindi yung kasi sabi ni ganito, kasi sabi ni Pastora Kay. So, obligado akong gawin ko lahat ng task na yan, kasi sabi ni Pastora Kay. That is not excellent. Ang excellent, no. Hindi natin ginagawa yan sa tao, hindi natin ginagawa sa JIL, hindi natin ginagawa kay Brother Eddie, hindi natin ginagawa kay Pastora Kay, hindi natin ginagawa sa mga heads natin. Lahat ng bagay na yan ay ginagawa natin para sa Panginoon. Sabi po sa Luke chapter 17, verse 7 to 10, basahin nga po natin, 1, 2, 3, go. Kapag nanggaling ang inyong alipin sa pag-aararo o pagpapastol ng mga tupa sa bukid, inaanyayahan ba ninyo siya agad upang kumain? Hindi ba't ang sasabihin nyo ay ipaghanda mo ako ng hapunan? Magbihis ka at pagsilbihan mo ako habang ako'y kumakain. Pagkakain ko, saka ka kakain. Ano pa po? Pinasasalamatan ba ng amo ang kanyang alipin dahil sinusunod siya nito? Verse 10, ganon din naman kayo, kapag nagawa na ninyo ang lahat ng inuutos sa inyo, sabihin ninyo, kami mga aliping walang kabuluhan, tumutupad lamang kami sa aming tungkulin. Kaya kung ano pinagawa sa'yo, it is your duty. Duty po iyon. Okay? Pero ang paglilingkod po sa ating pong Panginoon ay dapat po hindi dahil obligasyon mo, kundi dahil mahal po natin ang ating Panginoon. So this is a sin in Jesus' own commitment to do what God has called Him to do. Makikita po natin yan sa buhay ng atin pong Panginoon. Si Pablo po was motivated to live up to his calling to be an apostle to the Gentiles. Okay, ano pa po? Christians might also feel if their duty to be faithful stewards of their gifts or the gospel. And number 6, fear. Sabihin po natin, fear. So this motivation is inferior to love. Hindi po to negative, okay? So ano pong klaseng fear ito? So but can motivate the Christian away from the sin or unfaithfulness and towards godly conduct. Pagkatakot sa Diyos. Sabihin nyo nga po, fear of the Lord. Kapag may pagkatakot sa Diyos, at yun yung nagmo-motivate sa'yo, maiaalis mo yung sarili mo sa kasalanan. Amen po ba? Amen. At ngayon po, sabi po dito, one might fear a negative judgment at the judgment seat of Christ, which can include shame or lose our reward. The Christian may also fear God's temporal discipline. Ayan, ayaw mo na maging pasaway sa Lord kasi alam mo na ididisiplina ka ng Panginoon. Takot sa Panginoon. So the book of Hebrews effectively uses 5 fearful warnings to motivate its reader away from apostasy and on to maturity. So there is also a positive aspect of fear in the sense of reverence, which is also motivation
for the Christian. So yung takot, yun po yung fear of the Lord. And the excellent motive for service is, lakasan nga po natin, 1, 2, 3, go! Love. Okay, yan ang pinaka. Pangalawa po, excellence in our attitude. Bibilisan na lang po natin. In Malachi chapter 3, we see the attitude of the Israelites in their service to God. Ano po ang attitude po nila? Number 1, serving God is futile, useless, selfish, self-centered perspective. They do not know God. So, basahin po natin ang verse na ito. Sabi po dito, masasakit ang sinabi nyo tungkol sa akin, sabi ni Yahweh. Ngunit ang tanong ninyo, ano bang sinasabi namin laban sa inyo? Sabi nyo, walang saysay ang maglingkod sa Diyos. Walang saysay ang maglingkod sa Diyos. Ano ba ang mapapala natin sa pagsunod sa kanyang mga utos? O sa pagpapakita natin kay Yahweh na nagsisisi tayo sa nagawa nating kasalanan. In verse 15, hindi ba't kung sino ang palalo ay siya pang pinagpapala? Hindi lamang nangangagana ang masasama, kundi sinusubok pa nila ang Diyos sa paggawa nila ng kasamaan, ngunit hindi sila pinarurusahan. Napapansin niyo po ba sa mundo natin yon? Yung mga masama, sumasagana. Pero bakit parang hindi sila pinaparusahan? Yan po yun. Ano pa po? In verse 16, pagkatapos, nag-usap-usap ang mga taong may paggalang kay Yahweh. Pinakinggan niyang mabuti ang kanilang usapan, kaya't ipinatala niya sa isang aklat ang mga pangalan ng mga gumagalang sa kanya. Isinulat ang kanilang pangalan. In verse 17, magiging akin sila, sabi ni Yahweh, na makapangyarihan sa lahat. Sa araw na ako'y kumilos, itatangi ko sila. Bilang sariling akin, ililigtas ko sila tulad sa pagliligtas ng isang ama sa anak naglilingkod sa kanya. And last, verse 18, muli ninyong makikita, basahin po nating lahat, 1, 2, 3, go. Muli ninyong makikita ang pagkakaiba ng mabuti at masama, ng taong naglilingkod sa Diyos at ng hindi naglilingkod sa Kanya. So may distinction sa mga taong mabuti at masama at sa mga taong naglilingkod sa Diyos at hindi naglilingkod sa Kanya. Makikita nyo po yung difference. Lalo na po pagdating ng ating Panginoong Hesukristo. Serving God is burdensome. So servant self-concept, when you think you are just a servant, then doing what you are doing for God becomes intolerable and burdensome. You have no part in it. Kapag ang paglilingkod natin sa Panginoon ay parang nakakapagod, burden na lang sa'yo. Laging ikaw na lang ang ina-assign dito. Kung nagiging pagbigat na ang paglilingkod natin sa Panginoon, wag na lang. Kasi masusunog lang yan sa apoy. Amen po ba? Dahil po ang tunay na paglilingkod po sa Panginoon is exciting and enjoyable. Amen? Hindi po pabigat ang ministry. Ang serving God is exciting and enjoyable. Amen po ba? And last, excellence in our performance. Quality and quantity. Ano pong sabi dito? Doing your best, overdoing your good, continually become better, giving your maximum compared with giving the minimum, doing the minimum, and giving God more than what is required. Ano po bang pinakamahalaga sa atin? Quality. Okay? Quality. Sunday, Saturday pa lang, tulog na. Pagdating ng umaga, siya nagkukumarat magplansya ng damit. Kaya late. Okay? Pero ang excellence, ang taong excited sa pagpunta at pagsamba sa Panginoon, Saturday pa lang, pinaplansya na niya yung mga damit para pagdating ng Sunday, hindi sila late. Amen po ba? Giving God more than what is required. So giving God the second mile. Don't just attend the service. Do something for God.
Hindi lang po tayo uupo. Amen po ba? Do something for God. Don't just do something for God. Get trained to do it. Magpa-train po tayo. Don't just get trained to do it. Do it. Gawin po natin. There's always more. Excellence means giving God more. Giving God more. Amen po ba? That is excellence. So conclusion, make a commitment to excellence today. Okay, make a commitment in excellence today. So ang prayer po natin, Lord, I will never give you my second best. Okay, in everything we do, laging first si Lord. Amen? So I will never do the minimum for you. Hindi yung natitira ko lang pagpapala. No, Lord. Sa lahat ng pagpapalang ibinibigay mo sa akin, tatabi ko na agad yung 10% dyan. At hindi lang 10%, pag may nangailangan. Diba? Lalo na sa loob ng church, napakadami po natin pangangailangan sa loob ng church. Andyan tayo. Binebless tayo ng Diyos to be a blessing. Kahapon po, nagkaroon tayo ng baliktahanan. Ang dami din po umattend ng mga members natin and even po ng first-timer. At papunta na po tayo sa journey to multiplication. And yung atin pong buong church ay nag-e-aim po na within this year ay makapag-produce po tayo ng 5 times kung ilan po ang mga manggagawa po natin ngayon. Kailangan po kayo ng Diyos. Sabihin mo nga sa katabi mo, kailangan ka ng Diyos. Kailangan po kayo ng church na ito. Kailangan po kayo. Kailangan po namin kayo. Amen? Kailangan nyo na pong magpagamit sa Diyos. Sa lahat ng talento, kung kayo po ay kumakanta any age, pwede po yan. Hindi po pang kabataan lang yan. Kung kayo po ay marunong tumugtog ng mga instruments, naghahanap po kami niyan. Kung kayo po ay marunong sumayaw, kahit ano pong age po ninyo, basta nakakatalon pa po kayo pwede po kayong mag-involve sa team. Nangangailangan po tayo na magaling sa computer, matalino, writer, magaling po sa technical. Kung yan po ang forte ninyo, kailangan din po natin kung wala tayong ganyan na skills, pangangamay. Lahat naman tayo marunong mangamay. Amen po ba? Kailangan din po namin kayo. Hindi lang po yan yung mga mens natin dyan. O mag-SOS na po tayo. Kasi po, we are a family in JIS Santa Maria. Kailangan po natin ng mga tatay na poprotekta po sa buong church na ito. Amen po ba? Palakpakan po natin ang Panginoon. And syempre, mga nanay. Tapos po, yung mga anak po ninyo, pag nagkaisa po tayo, lahat involved po natin sa KKB. And nakakatawa po sa puso dahil nandito po yung ating mga KKB PUP. Palakpakan po natin ng Panginoon. Mamaya po makikita nyo po sila. Ilan lang po yan sa mga members po natin sa KKB PUP. At yan po ay talagang sa tulong po ng Panginoon, sa buhay po ng kanilang presidente na si Jennifer de los Santos. Grabe po sipag ng batang yan. Grabe, matalino na, masipag, palagi pang nasa church, nag-everyday Jesus pa yan. Tapos minsan nagbabarangay pa, tapos may PUP pa siya, tapos nag-aaral pa siya, tapos kailangan pa niyang i-maintain yung grade niya, pero hindi siya pinababayaan ng Diyos. Grabe, di ba? Ang dami-dami pong kailangan ng church na ito, kaya kailangan kayo ng Diyos. Ngayon na, amen po ba? Mamaya po, lahat po ng mga workers, andyan lang yan. Andyan lang yan, kailangan po talaga kayo ng ating Panginoong Hesukristo. Kasi dadali na ng Diyos yung 1,444 disciples, and after that, multiplication will take place in this church. At hindi na tayo kakasya dito. Hindi lang first service, kaya nating mag-5 service kasi magpo-produce po tayo ng 5 set ng mga workers. Amen po ba? Palakpakan po natin ang Panginoon. Excited na po ba kayo sa gagawin ng Diyos dito po sa JIS Santa Maria? Can I hear an amen? Amen! At makikita po natin yan sa December. Amen? Grabe ang gagawin po ng Panginoon. Madaming
madaming dadalhin ng Diyos dito sa JIL Santa Maria kasi ready na tayong lahat. Amen po ba? So, ngayon po yung araw na kung saan po ay hinahamon po tayo ng Diyos na magpagamit. Gusto po ba nating magpagamit? Amen or no amen? Amen. So, praise the Lord, tayo pong lahat ay tumayo at tayo po'y dadako sa atin pong pagsamba po sa ating Panginoon. Alam po natin na hindi po madali, no? Kung sa iba, hindi madali ang maglingkod sa Panginoon. Huwag na nating isipin yung hindi madali. Ang isipin na lang po natin, gaano mo ba kamahal ang Diyos? Ngayon, tinatawag ka ng Panginoon. Ano ba yung mga ginagawa po natin? Maglaan tayo ng oras sa Diyos. Ibigay natin yung buhay natin sa Diyos. May panahon pa, kapatid. Buhay pa tayo. May lakas pa tayo. May talento na ibinigay ang Lord sa atin na pwede kang gamitin mightily ng Diyos. Just say yes to God. Yes, Lord. Magpapagamit ako despite of all my schedules. Sobrang busy. Hindi, Lord. Simula sa araw na to, maglalaan ako ng oras sa iyo. I-recommit po natin ang ating buhay sa Panginoon. Again, meron lang tayong limitadong oras. Hindi habang buhay ka. Limitadong oras lang yung binigay ng Lord sa atin. And this is an opportunity na binibigay ng Diyos sa inyo. Serve God with all your heart. What are your motivations? Love. Amen po ba? Gratitude ang ating pong motivation and fear of the Lord. At hayaan po natin na mangusap ang Panginoon sa atin pong mga buhay at nasain po natin na yung pinakamainam na handog ang maibigay po natin sa Panginoon. Pwedeng itong song na to ay hindi po natin alam. Pero kung atin pong titingnan yung lyrics, napakaganda po. Pikit lang po tayo or tumingin po tayo sa screen para makasabay po tayo sa kantang ito. And habang kinakanta po natin ito, buksan po natin yung puso natin sa harapan ng Diyos at i-desire natin na, Lord, gusto kitang mag-glorify, gusto kitang i-please, gusto kitang mas makilala. Gamitin mo ako, Panginoon. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Yumuko po tayo lahat at pumikit at tayo po'y sumamba sa Panginoon. Batid ko man kailan pa man, di ka nagailangan, pagkat sa'yo ang lahat. Batid ko man ditong naglas, magiging ang buhay ay di maaaring pagsadan. Sa kaluluwa
pinakamainam ay karapat-dapat ka. Karapat-dapat ka. O tanggapin nawa malugod sa aking handa. Minsan pa po, just the keyboard please, ang pinakadalisay. Yan po yung gusto nating ibigay sa Panginoon. Amen po ba? Yes, Lord. Ang pinakamahusay, the best and excellent service, Lord, ang ibibigay namin sa'yo. Buong puso't lakas. Yes, Lord. Just the people of God sing this song. Ang pinakadalisay. Ang pinakadalisay. Ang pinakamahal. Yes, Lord. Ang pinakamahusay. Aking habang nagpe-play po yung keyboardist po natin, gaano po naging kabuti ang Diyos sa inyo? Ngayon po, anong dinidesire ng puso nyo? Ibibigay nyo po ba yung pinakadalisay? Kaya po ba nating ibigay sa Diyos yung pinakamainam? Yung pinakamahusay? Yung the best and excellent service para po sa Kanya. Ano pong laman ng puso natin? Kantahin po uli natin ito. I-desire po natin sa heart natin, Lord, ibibigay ko sa iyo lahat. Bibigay ko yung puso ko, Lord. Ang kaluluwa ko, ang lakas ko. Dahil karapat-dapat ka. Karapat-dapat kang paglingkuran. Mga kapatid, andito po ang ating Panginoon. Kanina ko pa po siya nararamdaman. Damihin po natin ang presensya ng Lord sa atin pong kalagitnaan. Gusto po niyang marinig sa atin anong kaya mong ibigay sa Kanya. Ayaw ng Diyos ng tira-tira lang. Ayaw ng Diyos na second option mo lang siya. Gusto ng Diyos yung pinakadalisay, pinakamainam, pinakamahusay. Ang ibibigay po natin sa Kanya ngayong umagang ito. And please, huwag niyo pong hayaan na lumabas kayo sa lugar na ito na hindi niyo po yan nasasabi sa Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Ang pinakadalisay at pinakamahal, ang pinakamahusay, aking ilalaan. Buong puso't lakas at kaluluwa, sa pinakamainam ay karapat-dapat ka. O tanggapin nawa'y malugod sa aking Minsan pa, mundo.
Panginoon, ngayong oras na ito, habang naririnig po natin ang keyboardist, buksan po natin ang ating puso at ibigay po natin yung pinaka-the best para sa Kanya. Mangako po tayo sa Panginoon habang hindi pa po tayo kinukuha, habang may buhay at lakas pa po tayo na kaya nating ibigay sa Kanya, habang hindi pa po siya dumadating, maibigay po natin yung pinakamainam, pinakadalisay, pinakamahusay na paglilingkod. Hallelujah! Karapat-dapat ka, Panginoon. Karapat-dapat ka sa aming lakas. Karapat-dapat ka sa aming puso. Karapat-dapat ka, Panginoon, sa aming paglilingkod. Damhin po natin ang presensya ng Diyos. Yes, Lord. Kulang pa, Panginoon. Kulang pa, Panginoon. Kulang pa, Panginoon. Yung ginawa mong pag-ibig sa amin, yung mga pagpapalang natanggap namin, yung pag-iingat mo at paggabay sa amin, kulang pa lahat, Lord. Gusto naming suklian ng pag-ibig na iyon. Napaka-precious ng pag-ibig na iyon. Hayaan mo, Lord, tanggapin mo ang aming handog. Tanggapin mo ang aming paglilingkod. Tanggapin mo ang aming pagtugon sa iyo. Kasi, Lord, karapat-dapat ka. Karapat-dapat ka, aming Panginoon. Hallelujah! 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 Tinatawag po tayo ng Diyos ngayon. Tinatawag po tayo ng Diyos ngayon. Ang lakas po ng tinig ng Diyos sa atin ngayon. Anong sasabihin natin? Anong tugon natin sa Panginoon? Hallelujah, 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 hallelujah. Huwag po natin biguin ng Diyos ngayong umagang ito. Huwag ka lang tumayo dyan. Magsalita ka, sabihin mo sa Panginoon, I want to serve you, Lord. I want to serve you. Use me for your glory. Use me for your glory alone. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Panginoon, naniniwala po kami pundong ito ng buhay namin ay para sa iyo, Panginoon. At ano man, Lord, yung pinagdadaanan namin as we serve you, iaayos mo lahat ng aspeto ng buhay namin. Hindi namin problema yun, Lord. Ang gusto mo lang naman ay mahalin ka namin at paglingkuran ka namin. At pag natuwa ka sa buhay namin, Lord, everything will follow. Hindi na kami dapat mag-alala, Lord, kasi meron kaming Jesus sa puso. Ikaw na, Lord, yung magpapagaling sa lahat ng may sakit at karamdaman. Kasi, Lord, tumugon kami sa panawagan mo. Hindi namin ipinagkait yung sarili namin, Lord. Despite ng kabisihan ng mundong ito, pero, Lord, mas pinipili ka namin. Mas pinipili ka namin, Lord. Mas pinipili ka naming paglingkuran, Panginoon, habang, Lord, may oras pa. Habang may oras ka pang binibigay sa amin, Lord. Habang buhay pa kami at malakas pa kami, Panginoon. Kami ay maglilingkod sa iyo. At ang pinakagusto namin, Lord, na marinig mula sa iyo. Ginawa namin, Lord, yung naiwan mong ministry. Nag-evangelize kami, nagdisipulo kami, Panginoon. At ang gusto naming marinig sa iyo, well done, my good and faithful servant. Gusto naming marinig yung tinig na yun na wini-welcome mo kami sa kaharian mo. Na despite, Lord, ng tribulation ng mundong ito, Lord,
still we're standing, Lord. Still we're standing. And hindi ka namin ipagpapalit, Panginoon. Magpapatuloy kami. Magpapatuloy kami sa amin pong paglilingkod sa iyo. Magpapagamit kami simula sa araw na ito. At sinabi mo, Lord, yung mga taong sumusunod sa iyo, yun lang yung taong umiibig sa iyo. Nawa, Lord, ngayon dito sa JIL Santa Maria, napatunayan namin na totohanang iniibig ka namin. Kaya Lord, pagpalain mo ang lahat ng aspeto ng aming buhay. O God, simula sa araw na ito, gumawa ka ng maraming himala sa aming buhay. And we destroy all the works and plans and schemes of the enemies in our lives and in our families, Lord. Protektahan mo kami, Panginoon, sa lahat, Lord. Lalo na po, Lord, sa darating, kung meron man, Lord, na the big one, protektahan mo po kami, Panginoon. Sa lahat ng sakuna, Panginoon, protektahan mo po kami. Sa kung anong mangyayari sa mundong ito, protektahan mo kami at ang aming pamilya, Panginoon. Hallelujah, 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 Lord. Malapit ka nang dumating, malapit ka nang dumating. Nawa, Panginoon, hanggang huli ng aming buhay, Panginoon, ay manampalataya pa rin kami sa iyo, Panginoon, in the mighty name of Jesus, upang maging matagumpay ka sa amin, Panginoon, at sa aming buong pamilya. Ikaw ang Panginoon namin, ikaw ang Panginoon ng aming puso, ikaw ang Panginoon ng aming pamilya, at walang humpay at walang hanggan ka naming papupurihan sa amin pong mga buhay. Pasasalamatan sa lahat ng bagay na ginagawa mo po sa amin, Lord God, in the mighty name of Jesus. Masaya man kami, malungkot man kami, may problema man o wala, may pera man o wala, Panginoon, magpapatuloy kaming magpasalamat sa iyo. Namatayan man or hindi, mapapatuloy kaming magpasalamat sa iyo. Napapagod man or hindi, magpapatuloy kaming magpasalamat sa iyo. At bilang pasasalamat, Lord, maglilingkod po kami sa iyo, Panginoon, simula sa araw na ito. Maraming pong salamat, Panginoon. We offer you our lives and our hearts. Ito po, Panginoon, ang aming samot panalangin. I-bless mo po ang church na ito. I-bless mo po si Pastora Kay. I-bless mo po lahat ng mga workers. I-bless mo po lahat ng mga members and congregation. I-bless mo po ito, Panginoon. At mapatunayan namin na kami totohanang disipulo sa pamagitan ng pagkakaisa, pag-uunawaan, pag-iibigan sa bawat isa, Panginoon, upang marami kang taong ipagkatiwala rin sa amin. We praise you, God, and we thank you sa iyo lahat ng papuri, lahat ng parangal, lahat ng pagsamba sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen and amen. God bless you. Praise the Lord. Hallelujah. Handa na po ba tayong itapon, i-remove sa ating buhay ang lahat po ng hadlang para po tayo makapaglingkod sa Panginoon? Amen.